Mayong gabi o happy Sabat mga igsoon. Salamat sa misay sa awit nga gihatag na Lord, give me a chance na liupo ta sa Ginoo na tagaan ta perminti sa Ginoo chance. Kitang mga katawan sa Ginoo giparehata sa Ginoo sa usa ka tanom ba. Sa mga parabulo sa Ginoo na kita halimbawa kita sa gitawag nga punong kahoy. Sumala sa damgo ni Nabucodonosor na dunay punong kahoy na mitubo hantod sa langit. Ingon ni Daniel, "O hari, ikaw to." Tapos na po yung mga parabulo sa Ginoo na mga liso nga gisabwag. So pareha ra gyapon sa mga tanom. Kita, iparehata sa Ginoo sa mga tanom. Kanang sa parabol na giitsa dito sa dalan, giitsa sa kabatuan. Parehas to sila mitubo, pero ang uban dito sa maing yuta. Nay mga teksto ang gihatag diri sa Isaias 40 versikulo 6 ug 7, ang balili tauman kanang giingon diha. So diri sa atong pagpamalandong karon kagabihon naay giingon diri gikomentaryohan kini nga mga teksto diri sa Christ Object Lessons. Ingon diri, the germination of the seed represent the beginning of spiritual life, and the development of the plant is a beautiful figure of Christian growth. So pag nakita nimo ang seed na ana na siya, so nindot kayo, cute kayo tan-awon, mao daw na ang pagsugod sa spiritual na pagkinabuhi. O ang pagdevelop niya sa usa ka plant is a wonderful figure of Christian growth. Na di ba pag makita nimo murag ma-form na iyang dahon, ana nindot kayo. As in nature, yun siya, so in grace, there can be no life without growth. Sama usab ana ang kinabuhi sa usa ka Kristiyano sa iyang nature, so in grace, there can be no life without growth. The plant must either grow or die, as its growth is silent, imperceptible. Imperceptible kanang di nimo matikdan, hindi mo mamalayan. Una nag-ana ra tapos pagka sulod adlaw nag-ana na siya, di ba? But continuous. Mao gihapon daw ang paglambo sa usa ka Kristiyano. Silent siya but continuous. So, is the development of Christian life mao pud usab ang pag-uswag sa usa ka kinabuhing Kristiyano. In every stage of development, our life may be perfect. Sa matag ang sa atong paglambo, ang atong kinabuhi mahingpit. Yet, if God's purpose for us is fulfilled, there will be continual advancement. Muna giingon diri sa 25 sa Mateo, kining gitawag na wise, di komentaryohan man diri, kining gitawag na faithful and wise servant. Kanang giingon sa Matthew 25:45. Sanctification is a work of a lifetime. As our opportunities multiplied, our experience will enlarge and our knowledge increase. Kailangan mag-increase yun. Kung ang atong memory verse karon duhara, sunod mga kuan na 5. Ang atong kahibalos kamatuoran o dili lang diri ra kutob, kana siya na kamatuoran kinahanglan mo uswag yun na siya, di na pwede mag-stagnant. Kay ingon diri, the plant must either grow or die. Kung ang tanom dili mo tubo, mamatay gyud na siya. Ingon diri, as our opportunity multiplied, our experience enlarged, and our knowledge increase, we shall become strong to bear responsibility. We shall become strong to bear responsibility. Kinahanglan kung sa ang atong katungdanan, na may uban katungdanan lang gikuha, tapos di magampanan. Kanang mo kuwantag duty and responsibility, tapos kita gibutang diha. Kung mausa diha sa imong membro o sa diha sa imong kauban, basta sa sakop sa imo, o maunsa pa na diha, masilo, ano, pananagutan na to na. Ingon diri, we shall become strong to bear responsibility. And our maturity will be in proportion to our privileges. Usay tagaanta sa Ginoo kanang gitawag na responsibilidad. Tas ang uban mo dili man adi kog kamo ana, dili man na nako linya. Moingon ta di ba? Di ta mo mulambo. And our maturity will be
in proportion to our privileges. The plant grows by receiving that which God has provided to sustain its life. The plants grow by receiving that which God has provided to sustain its life. It sends down its roots into the earth and drink in the sunshine, and dew in the rain. It receives life-giving properties from the air. So, the Christian is to grow by cooperating with the divine agencies. Mao gihapon ang Christian, mulambo gihapon kung makipag-cooperate ta sa mga divine agencies. Ingon dere, we are to improve on the opportunities granted us to gain a fuller experience. As the plant takes root in the soil, so we are to take deep root in Christ. Kinahanglan makaugat gyud ta sa Ginoo. Lawom gyud na ugat sa Ginoo. Lawom na pakigdugtong sa Ginoo. As the plant receives the sunshine, we are to open our hearts to the Holy Spirit. The work is to be done not by might nor by power, but by my Spirit, saith the Lord of hosts. Ang buluhaton ay mahuman, dili pinaagi sa kusog. Ang buluhaton mahuman, dili pinaagi sa gahom. Ang buluhaton mahuman, pinaagi sa Espiritu. Ang tao, si Moses, wala siya gamita sa Ginoo, kay ang iya pamang panghuna-huna, ang iyang natunan dito sa Egypt. Wala siya gamita to sa Ginoo. Pero kadto wala na siya pagsalig, kasong iyang giana ba? Kung di ba mabasa na siya, iyang kuha ng iyang diri, tapos nakapatay na hinuon siya kay pinaagis kusog man, pinaagis sa power man. Ang Ginoo mudaog siya, mahuman ang buluhaton pinaagi sa Espiritu. Unsa man ting Espiritu. Ingon tong taga Mindanao, Brad, daghana kayo ko'y nabatiang mensahe. Grabing mga mensahe na akong nabatian. Daghan ako'y nakitang mga tao na grabe ka abtik, grabe ka manggialamon sa Biblia. Pero nga kung gipangita ang espiritu nimo, unsang espiritu nimo, unsang espiritu nagkontrolar sa imo. No kay kung mensahe lang, daghan kay mga nindot na mensahe. Oy, pero ang espiritu sa tao, kung espiritu ba na sa Ginoo, if we keep our minds stayed upon Christ, He will come unto us as the rain, as the latter and the former rain unto the earth. Dili pinagis kusog sa gahom, kundi pinagi sa Espiritu sa Ginoo. So ingon dere, the wheat develops first the blade, then the ear. After that full corn in the air, the object of the husbandman in the sowing of the seed and the culture of the growing plant is the production of grain. So gihalimbawa diri ang pagtubo sa wheat. Naaman diha ang pangsirang damo. The plant does not germinate, grow, or bring forth fruit for itself. Ang tanom, dili siya mo tubo, dili siya maghatod og bunga, but to give seed to the sower and bread to the eater. Nga siya. So, no man is to live without himself. The Christian is in the world as representative of Christ. Dili day ta mo tubo, dili ta mo bunga kung wala sa atong kinabuhi ang Ginoo for the salvation of other souls. There can be no growth or fruitfulness in the life that is centered in self. So dili ta mo lambo, mo bunga ang atong kinabuhi kung nakasentro lang ta sa atong kaugalingon. Parminti yun ta masilo pag nakasentro ka sa imong kaugalingon ba. Mo nagingon ni Apostol Pablo na I die daily. Ingon na if you have accepted Christ as the personal Savior, we are to forget yourself. Kung dawato na nato ang Ginoo, ingon, nga personal na manluluwas, you are to forget yourself. Kalimtan di nato atong kagalingon. Unsa man din ating kagalingon? Ang atong kagalingon mapahitason. Ang atong kagalingon dalo, di ba? Dali ra ta mainsulto. You are to forget yourself and try to help others. Talk of the love of Christ. Tell His goodness. Do every duty that presents itself. Carry the burden of souls upon your heart. And by every means in your power, seek to save lost. And you receive the Spirit of Christ, the spirit of unselfish love and labor for others. You will grow and bring forth
fruit. The graces of the Spirit will refine in your character. Your faith will increase. Your conviction deep. Your love is made perfect. Mahimong hingpit. Ang kining gugma, pang hingpit na siya, di na ni siya mahadlok sa kamatayon, no? No fear in love. Wala daw kahadlok sa gugma. Kung mulalom ang atong pakigdugtong sa Ginoo, ang atong pagtuong mo lambo o kita ang atong gugma mo mahingpit. More and more you will reflect the likeness of Christ in all is pure, noble, and lovely. Muna siya. So, kung walang grow, mamatay ang plan, ang tanom kung dili siya mo grow. So, ingon diri, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Galatians 5:22-23. This fruit can never perish, but will produce after its kind a harvest unto eternal life. So, atong yan po sa Ginoo, mubunga ta sa espiritu sa gugma, sa joy. Kalipay, no? Kagalakan man sa Tagalog. Kay kining joy, lahi man sa happy. Ha? Malipayon gyapon, no? Sa Bisaya. Ang masaya, happy. Ang kagalakan, dili man na siya ang happy. Joy man na. Okay, sa Bisaya, unsa ning joy? Nagalak. Lipay gyapon siya, pero mas laom. Joy makuha, hindi siya sakit. Survive. So, padayon ta. It is the privilege of every Christian not only to look for, but to hasten the coming of our Lord Jesus Christ. We are all who profess His name, bearing fruit to His glory. Bisan kinsa o kitang tanan na mag-angkon sa iyang pangalan, kailangan makabatod gyud tag kanang bunga sa iyang himaya. How quickly the whole world would be sown with the seed of gospel. Quickly the last great harvest would be ripened, and Christ would come to gather the precious grain. Na ang pangbunga mahinog og si Kristo muabot na iyang tipunon ang bililhon nga mga bunga. Kay ang tanom, kita para sa tanom sa usa ka liso na mag-germinate, na padayon hantod na muna kung puno, hantod sa mubunga, hantod sa ma-harvest. So kung dili ta mo grow, mamatay gyud ta. Muna giingon diri na there can be no life without grow. Kung di mo grow, mamatay. Kung mo grow, mubunga, mamature. So ang gikinahanglan sa Ginoo, as our opportunities multiply, our experience will enlarge, and our knowledge increase. We shall become strong to bear responsibility. So bisan unsa. Katong yan po sa Ginoo, na kini atong gitun-an, na pareha di ay ta sa kuan sa tanom, na kinahanglan gitagaan ta tanan og opportunity. It is the privilege of every Christian not only to look for but to hasten the coming of our Lord Jesus. Na tanan mahimong kasangkapan, mahimong makiambit sa buhalaton sa Ginoo, kay kining tanan mawala man, motutag sa dili. Karon okay pa gyud karon. Wala pa'y magpugong sa ato kung musimba ta. Kung dili ta musimba. Pag-abot sa panahon, diha na, kanang panahon na sa kalisod. Karon ang atong kalisod karon, ingon sa Spirit Prophecy, sige gyud ang mga katawan sa Ginoo hisgot og hardship. Pero wala gyud sila kasi kay balo kung unsa gyud hardship nagingon sa Bible. Dakong kasakitan na wala pa mahitabo, sukad na mahitukod ang kalibutan. Ana, so may tabo gyud na siya. Kita karon gi-practice ta sa Ginoo og sakitan. Di ba? Bisan usa natong trabaho, lisod man gihapon. Gi-practice na sa Ginoo og kalisod para pag-abot na sa maanad na tas kalisod, pag-abot sa tinuod na gyud na kalisod, maka-injure ta. Kay imposible na makalahutay ka dito, wa magkamaanas kalisod. Unsay giingon sa Ecclesiastes 3:10, ang mga kalisod pamaagi na sa Ginoo para kita masanay, ma-practice ba. So dinhi, kung kita kuan gusto gyud sa Ginoo na motubog gyud ta sa buluhaton, labi na sa kaalam sa kay balos kamatuoran, nano man kinahanglan perminti gyud ta andam na motubag. Kay ingon sa Ginoo, ingon dito sa Mateo 5:20, kung dili gani mo labaw ang inyong pagkamatarong sa mga Pariseo skriba, wag gyud tay kuan sa langit, di ba? So atong yan po sa Ginoo nini nga kagabion na
magpadayon ta sa sama sa tanom na duha ra gyud paingnan, kung dili siya mo grow mamatay gid siya. Pero ang gusto sa Ginoo na mutubo ta hantod mahimong usa ka dakong tanom na pag-abot sa panahon mo bunga at makuan. O gingon po diri na wala tay dili pud ta mo bunga kung wala tay close na connection sa Ginoo. Nahinumdum mo atong tanom nasa Mateo man na naingon ang Ginoo, ako ning bisbisan karon, ako ni siyang abunuhan. Pag di pagay ni sunod tuig mo bunga, ako na ni siyang putlon, di ba? Muna siyang gingon sa Ginoo. Makaluluoy kaayo kung gumuo na sa Ginoo ang tanan tapos di pagyud ta mubunga duha ra man maputol gyud ta. So dili ra kutob ang atong pagtuon, maayong gabi sa atong tanan. Ang mag-ampot ta, amahan nga labing balaan, Ginoo ning taknaa sa dapit sa gabion sa alay papahulay. Dako gid pasalamat namo Lord, ilig Ginoo sa mga mensahe nga sa pagpadasig sa matag usa ka namo nga kinahanglan matag usa ka namo Ginoong Dios. Mahimo kaming mutubo diha sa grasya. Tabangi matag usa ka namo Ginoong Dios nga sa among mga kalisod sa kinabuhi ilabi na Ginoo sa among tinguha usab nga ang among relasyon diha kanimo Ginoo mag close Ginoo. Tabangi kami nga mahimo kami mapuslanon diha sa imong buhat. Tabangi usab kami Ginoong Dios nga mahimo kaming mabungahon ilabi na Ginoo diha sa imong ngalan. Ginoong Dios ning taknaa samtang kami mamauli magabulag-bulag among gipangayo ang balaan nimong presensya nga may magauban ka namo moy magahatod ka namo sa among balay ug ingon man sa Ginoong Dios samtang usab kami magabulag-bulag among gipangayo usab ang protection ingon man umayn ka katulog ingon man nga makadangat kami sa matang nga takna sa kabuntagon. Daghang salamat Ginoo sa dakong oportunidad sa diin Ginoo napuno ang among mga espiritu sa pagkaon sa kinabuhi. Salamat kay Ginoong Dios sa imong dakong gugma ug ingon man sa pagluwas sa matag usa ka namo kay tanan among gipasalamatan ug gilawman nga madawat sa ngalan ni Jesus. Amen.